May 21, 2026, Huwebes. Usap-usapan pa rin ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Kanina, iniutos na ng Department of Justice sa PNP at NBI ang pag-aresto sa senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. PNP at NBI, may go signal na mula sa DOJ para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga miyembro ng Senate Minority, umalma sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng simulan sa July 6. At mga senior citizens sa Pampanga, tampok sa tradisyonal na Flores de Mayo. Inatasan ng Department of Justice ang PNP at NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagkilala ni Justice Secretary Frederick Vida sa warrant mula sa ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. Tinukoy na bilang fugitive from justice ni DOJ Secretary Frederick Vida si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginanap na press conference ngayong araw. Dahil dito, may direktiba na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na i-issue ang warrant of arrest mula International Criminal Court. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. May patotsyada rin si Vida sa mga maaaring magtangkang tulungan si De La Rosa na magtago mula sa batas. There are consequences. Alam natin na sa panagtunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas sa Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Tinukoy din ng DOJ ang mga posibleng ikaso sa mapapatunayang tumulong kay De La Rosa na magtago. Perhaps obstruction to justice. But all these things kasi, right now, we can only speculate. Right? Until we have the facts ascertained wholly. Hintayin na lang po natin. Itinanggi rin ng DOJ ang alegasyon na hindi dumaan sa tamang proseso ang ICC warrant. Nagkaroon daw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. We were a member of the ICC being an internationally recognized court. So lahat po ng ginagawa natin ngayon is in the exercise of our absolute sovereignty. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na harangin ang naturang arrest warrant. Sa opisyal na pahayag, interim relief muna ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Nakatakdang ilabas ang buong resolusyon sa Lunes. Malugod namang tinanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema. Ipinapakita ng desisyon na walang nakitang sapat na basihan ng Korte para pigilan ang implementasyon ng ICC arrest. Binalikan din ng OSG ang kanilang comment kung saan iginiit nilang hindi natugunan ni De La Rosa ang mga pangunahing requirement para mabigyan ng injunctive relief. Giit ng OSG, ang kaso ng senador ay hindi lamang legal na usapin, kundi isang pagsubok sa tunay na commitment ng bansa pagdating sa justice at rule of law. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Matapos ang ilang araw na pagiging mailap ay inamin na rin ni Senator Robin Padilla na sasakyan niya ang ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa. Paniwala naman ng isang eksperto, posibleng maharap sa reklamo ang mambabatas sa kanyang ginawa. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
Alas 2:30 ng madaling araw noong May 14 nang mahagip ng CCTV sa loob ng Senate building sila Senator Robin Padilla na pasakay ng isang puting SUV. Kasunod niyan, lumabas ang SUV sa parking at dire-diretsong lumabas sa Senate compound. Mismo ang Department of the Interior and Local Government ang nagsabi na ito ang naging susi para makatakas si Senator Bato. Itinanggi ni Senator Padilla ang issue pero kalaunan, inamin din na sa kanya sumakay ang nagtatagong senador. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senate? Hindi naman AI yun, di ba? Tikom naman si Padilla sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa ngayon. Sabi ng isang law expert, posibleng makasuhan si Senator Padilla dahil sa ginawa niyang pagpapasakay kay Senator Bato kahit alam niyang may arrest warrant ito. Kung alam ng taong tumulong, may warrant of arrest, di knowingly na siya. Di ba? At intentionally, nakita ba natin siya na tinulungan makakawala ang isang tao? Sumakay sa jeep, sumakay sa kotse, at bigla na lang silang nawala. So, tandaan natin, ang preliminary investigation sa lahat ng krimen, probable cause lang, likelihood lang. Hindi pa ito yung proof beyond reasonable doubt. Ito yung probability lang na. Pero paliwanag niya, dapat matibay ang naratibo na tinulungan ni Padilla si Bato para makatakas sa batas. Ito na, papasok na yung mga motive, sa ano na yan, criminal law na yan, proof beyond reasonable doubt, baka lang sasabihin ni Robin, tinawagan niya ako ng umaga para hatid ko siya sa restaurant. yung mga kwento na, para hatid ko lang siya sa bahay niya. Ano naman ako, kaibigan ko siya. Hindi rin daw malabo na umakyat hanggang kay Senate President Alan Peter Cayetano ang reklamo. Nilinaw pa ni Santa Maria na hindi pa masasabing nagkasala ang mga senador. Ang tiyak lang daw ay posible silang masangkot pero mahaba pang investigasyon ang pagdadaanan nito. Sagot naman ni Padilla kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Wala tayong magagawa. Magko-coordinate po kayo. Nauna nang iginigiit ng mga kaalyado ni Senator Bato na hindi tumakas ang senador dahil hindi valid ang arrest warrant at wala siyang nilalabag na batas. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umalma ang ilang miyembro ng minorya sa Senado sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umanong nangumusta sa kanila nang mangyari ang pamamaril sa loob ng Senate building. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So, Usap-usapan ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na tila walang nangyari matapos ang putukan sa Senado. Bagay na nilinaw agad ni Ontiveros. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions. Bumuelta naman si dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng isang social media post. Ayon kay Lacson, paano naman kukumustahin ng mga miyembro ng mayorya na makikitang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live? Makikita kasi sa orihinal na post ni Senator Christopher Bongo ang salo-salo ng mga senador matapos ang insidente. Kita ang ilan sa kanila na tila nagtatawanan. Binura naman ni Go ang imaheng makikita silang nakangiti mula sa kanyang post. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, isang patunay ang kanilang group chat na nangamusta ang mga miyembro ng minorya. May kumakalat po ngayon, Robert and Doris, na group chat po namin na kinumusta naman po sila. Marami po sumagot. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung, yung group chat namin sa WhatsApp. Dagdag pa ni Tulfo, hindi rin mula sa minorya ang nasabing pag-atake. Taliwas sa hinala ng ilang miyembro ng mayorya. Actually, ang dapat pong tanungin yung SP, Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority. Okay. Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yun. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunganga, mag-aantay ng chismis.
Nakatakda namang imbestigahan ang nangyaring putukan, pati ang pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado sa pamamagitan ng pagbuo ng Committee of the Whole. Inaasahan din na magsasalita ang ilang senador pagdating ng sesyon sa Lunes kaugnay ng pangyayari. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hindi napigilang batikusin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Senator Pia Cayetano. Tila kasi nasumbatan pa ang mga senador na miyembro ng bagong minorya sa hindi umano pagkamusta sa mga kapwa-senador pagkatapos ng pamamaril sa Senado. Narito ang report. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Minority, hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Sa kanyang personal vlog, binatikos ni PCO Undersecretary Claire Castro ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano patungkol sa nangyaring pamamaril sa Senado. Ayon kay Castro, tila nililihis na kasi nito ang publiko sa kung anong totoong nangyari. Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating miyembro ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng, "Kamusta kayo dyan?" Dagdag ni Castro, hindi dapat makalimutan ng senadora ang tunay na issue at ano ang pinagmulan nito. Dapat ito nga inaalam mo eh. May kaugnayan ba yan sa pagtakas o pag-alis ni Senator Robin? Bit-bit si Senator Bato na nasa protective custody nyo. Hindi ba yung pambabastos sa ginawa nyo na motion or sa ginawa nyo na nag-motion na aprubahan nyo for custody, protective custody? Una nang sinabi ng palasyo na dismayado ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari sa Senado, habang ipinapaubayat na sa mga law enforcement agencies kung ano ang hakbang laban sa puganteng si Senator De La Rosa. Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na sa July 6 na posibleng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umalma rin ang senador sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang sila kinukumusta ng minorya ng Senado. Mas himayin nga natin yan, makakausap natin si Senator Erwin Tulfo. Kumusta ka na, Senator Erwin? Hi, Nins. Good afternoon. Oh, okay naman. O ayan, partner, kinukumusta kita ha. Baka sabihin mo na hindi kita kinukumusta. Ito, may resibo ako. Nasa bukid ka kasi, sabi mo eh. O, thank you, yes. Yes, pero partner, on a serious note, sabi mo nga sa interview mo kanina, baka kaya masama ang loob ni Senator Pia ay dahil may nag-speculate o bumubulong raw sa kanila na pakanaraw ng minorya ang gulo at pamamaril sa Senado noong gabi ng May 13. Seryosong usapan, Sen. Ganito na ba katindi ang paranoia at lamat sa pagitan daw ng majority at minority ngayon na nagbibintangan ba kayo ng krimen sa likod raw ng mga ngiti ninyo sa plenaryo? Hindi naman siguro, partner, kasi yung kay Senpia, yung emotions niya, dala siguro emotions niya because of the fear siguro. Hindi naman ika nga siguro naka-experience pa si Senadora ng mga putukan. Unlike us, journalists, ikaw, na-assign ka sa Mindanao, sa Guerra, same here. So, pati mga ibang journalists. Siyempre sila, na lawyer, by profession before, so parang hindi sila sanay sa gano'n sa mga barilan. So, we can understand that. Tapos yung naging hysterical siya kahapon, siguro talagang ay nilabas niya lang sa sama na loob. Nag-compound na siguro. Okay. May bumulong pa sa kanya na wala yung mga minority dito, baka sila ang nagplano nito. So, nakakalungkot, di ba? Nakakainis nga din pero yun nga lang, dapat sa mga control muna at dapat pinag-aralan muna. Yung pati yung sinasabi niya pangungumusta, meron naman actually sa chat group namin sa
WhatsApp. So baka hindi lang niya nabasa. Kasi dalawa ang chat group namin, partner. Yung isa, yung para sa majority lang, and then yung para doon sa all members. Doon sa all members kami nagpadala ng text message na kung safe sila, partner. Ayun. And at least, no, malinaw na po yan, meron kayong WhatsApp group. At kung hindi nga niya nakita, nangyayari naman po yun. Ano? Well, sabi nyo rin kaya wala roon kayo noong gabing yun. I remember, tinext rin kita At maaga po kayong umuwi ang Minorya dahil mismong sinabi raw ng Chief of Staff, tama po ba, ni SP Alan Peter Cayetano ang nag-anunsyo raw na exclusive lang daw for the majority ang caucus, partner? Yeah, kasi actually ang initial na report sa amin, nasabi is like all members. Then suddenly nagbago in the afternoon, naging parang majority na lang. So we don't have the right to stay there. I mean, to barge into their meeting kasi usually pag invited lang isang grupo, ibig sabihin confined lang para sa kanila yun. So siguro ngayong may soundbite kasi narinig ko yun, nanonood ako na sinabi bakit, tas kinwestiyon ng Senate President, if I'm not mistaken, I saw it, na bakit daw maaga kayong umalis? Yun na nga, siya rin kasi nagsabi na, focus na lang ito ng majority. So ano pang gagawin ng minority? At yung pinag-usapan nila, what I heard was about yung distribution ng mga committee chairmanship. So ayun, hindi kami nga kasama doon. Kaya umalis na lang kami, Nins. Oh, at nawalan ka nga ng committee, Senator Erwin? Normal yun. Okay. Pagpapalit ng liderato ng pag naging minority kayo. Siyempre, yung hahawak ng mga chairmanship yung majority. But what committee are you part of right now? Committee of none. Sayang Wala. naman. Oo. Anyway, sa tingin mo ba, Senator, nagamit itong diversion raw para makalabas si Senator De La Rosa? I don't know. May mga speculations na gano'n. Kaya I was asking really and everybody na kung pwedeng to conduct an investigation para malaman natin, was it a diversion? Was there really an attack? Or what was it? Bakit nagkagano? Kasi NBI saying na, hindi, there is no attack. Wala kaming kinalaman dyan. So we want to find out. Mahirap naman sabihin natin na it's a diversion. Tingin ng iba means na diversion para mag-stand down ng NBI kasi nandun sila sa GSIS, umalis sila. So, naging opportunity ito. Pero, I don't think so. Kailangan nantayin muna natin siguro yung result ng investigation. Pero ang DOJ ay nagsabi na pwede nang arestuhin itong si Senator Bato. Baka kung ikaw po ang tatanungin, nakasama niyo siya, na-interview mo rin siya nung mamamahayag ka pa, di ba? And anong mensahe mo kay Senator Bato sa ngayon? Well, nasa sa kanya yun I mean, hindi ko naman hawak ang buhay niya. Hindi ko rin naman siya anak. Magkasama kami sa Senate. Pero siguro alam niya na yung kung sinasabi nga, if we are innocent, then truth will set you free, di ba? And face it, and then you have to explain it na I'm innocent, etc., di ba? May mga kasabihan na, ang dami mga kasabihan tayo. Pero yun na nga, siguro sa kanya yun na if he wants to surrender, if he wants to keep on hiding, nasa sa kanya talaga yun. Napapag-usapan po ba, Senator, yung coup d'etat sa liderato sa Senado? Marami nagsasabi na very fragile yung posisyon ngayon ni SP Alan Peter Cayetano na anytime pwede siyang mapalitan. Actually kasi ang bilang is 13-11, di ba? Tapos nawala pa si Bato, so 12-11. So very fragile. Gumalaw lang yung isa, tapos na. Pag lumipat lang yung isa, humakbang lang papunta sa kabila. And minority na sila. So it's very, very fragile. Hindi safe. Kami nga, nung majority kami, parang 15-9. Pero nagkaganon pa rin, nabaligtad pa rin. How much more? Ito isang tao lang siguro.
magbago ang isip, then magiging majority na yung minority means. At eto, last question na po. Alam ko nasa bukid kayo ngayon. Sabi nyo, no, kitang-kita ng publiko na parang wasak na wasak ang personal na relasyon ng mga senators ngayon. No? May kampihan, may sumbatan, at talagang grupo-grupo na, Senator Erwin, sa ganito pong parang toxic na atmosphere. Paano pa kayo makakasundo na magtrabaho simula July 6 para sa impeachment trial ni VP Sara? Anong aasahan ng ating mga kababayan? Wala, ang aasahan natin siyempre nakafocus sa impeachment. A few weeks from now, impeachment. So maubos talaga yung oras dyan. Ang kawawa yung taong bayan na umaasa na binoto kami. Tapos wala naman kami nagagawa. Nakakahiya ba, 'di ba? They voted for us, they trusted us na ito makakatulong sa amin, ito magaling ito, ganito ganon. Tapos wala namang magawa dahil puro away. Sana nga lang, sabi mo grupo-grupo, sana maggrupo-grupo towards one goal. And ang goal na makapasa na mas maraming batas towards sa ikagaganda ng buhay ng lahat, Anings. Sana mabigyan ka ng committee kahit, no? Nawalan ka pa ng committee, nawalan tuloy ng magtatanggol sa naaapi, no, Senator Erwin. Naka naman. Naka naman, ano? Maraming salamat. Ay, maraming salamat din. Thank you. Kumustahin kita sa mga kababayan mo. Thank you very much. Maraming salamat, Agyamanak. Nasa Ilocos kasi ngayon siya, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat, Jos de Agnina. Pinalagaan ni dating Senate President Franklin Drilon ang ideya na imbestigahan ng Senado ang insidente sa kanilang tanggapan. Ayon sa veteranong mambabatas, hindi nila pwedeng imbestigahan ang sarili nila. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Maaaring magsimula ang Senado ng sarili nitong investigasyon sa nangyaring gulo noong May 13. Pero para kay dating Senate President Franklin Drilon, pagdating sa kriminal na aspeto ng pangyayari, PNP o NBI dapat ang manguna dito. Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa investigahin. Leave the investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng taong bayan, kung ang Senado rin mag-iimbestiga, tatakpan nila ang sarili nila. Kahapon, ibinasura ng Supreme Court ang hinihinging temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ikinagulat ito ng ilang law expert gaya ni Attorney Paulo Tamase dahil karamihan sa mga hukom ay itinalaga noong panahon ni Duterte. Pag tinitignan naman kasi natin yung mga lumabas na desisyon sa mga nakaraan, medyo may skepticism po ng kaunti yung korte dito sa ICC. So kahit pa paano nakagugulat yung boto ng 951. Nakagugulat din po siya in the sense na ang bilis po kasi lumabas. Nanindigan si Drilon na dapat nang sumuko si Bato dahil hindi naman nangangahulugan ito na guilty na siya sa kaso sa ICC dahil dadaan pa ito sa paglilitis. Ang importante dito, somebody must be held accountable at hindi po pwedeng itabi mo ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahilan po sa technicality na hindi kuno local court ang nag-issue. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kausapin naman natin ang kilalang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya. Okay, siguro unahin ko na lang dahil pinag-uusapan po ngayon ito ng lahat sa social media. Ano po ang reaction mo sa mga naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang daw sila kinumusta ng mga miyembro ng Senate minority sa kanilang sa nangyari dyan sa Senado? Una, parang nagkamali siya sa kanyang reaction doon sa speech ni Risa Hontiveros. Ang linaw-linaw, kung babalikan mo yung speech ni Risa Hontiveros, ang kanyang concern ay ngayon, hindi nung nakaraan. Bakit parang walang nangyari? Parang may concern siya na dapat iba yung ating conduct at this point. Dahil medyo nasubukan ng husto
yung credibility ng Senado, etc. etc. Parang ang dating kay Senator Pia ay binabaliwala yung nangyari nung insidente na putukan sa Senado. Tapos nung kinlarify ni Risa yung kanyang sinabi, ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ay may nangyari nga. Parang natawa ako doon sa mga responses dahil ang linaw-linaw kung meron kang minimum na cognitive ability, kung ano yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Nothing to react about. Ikalawa ay may sinabi kasi si Senator Pia Cayetano na wala naman lang daw nangamusta sa kanila noong habang nagkakagulo. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, nagpakita siya ng resibo. Ito, tinext namin sila, Vic Subiri, siya, si Win Gatchalian, etc. na nangangamusta. Kanya isang group nila yan, isang grupo ng mga senador. Pero may pitik naman si Senator Ping Lacson. Paano ko naman kayo kakamustahin? Parang hindi naman kayo problematic. Parang nag-enjoy naman kayo na kumakain. Nag-selfie pa kayo at nagpo-podcast. Diba? So ang pahiwatig ni Ping Lacson, parang meron kayong alam sa nangyayari kaya hindi kayo worried. Opo. No? So may dalawang reaction doon sa sinabi ni Pia na wala man lang nangamusta sa kanila. Yun nga po. So sa haba nga po ng sagot ninyo, nagguguluhan na po tayo sa ating mga senador. Iba-iba ang reaksyon, iba-iba ng may sarili silang mga narrative. Ano po? Sabi ko nga kanina nung kausap ko si Senator Erwin Tulfo, watak-watak ang Senado ngayon. Habang ang taong bayan ay araw-araw naghihirap para kumayod sa kanilang mga pamilya. So hindi ba sabi ng iba parang nakakahiya naman to, away-away kayo dyan, tapos etong nangyayari sa ating bayan. Ano pong masasabi niyo dyan, Secretary Llamas? Well, sa aking 48 years in politics, ngayon lang ako nakakita ng Senado na ganito kadurog. Na ganitong Senado, na ganyan yung krisis niya. Ngayon lang ngayon ako nakakita. Imagine mo, may naghahabulan sa Senado, may nagpuputukan, may nag-iiyakan, may nagbabanatan about plots na inorganize ito, conspiracy, etc. etc. At hanggang ngayon, hindi pa tapos yung krisis. Nagbabasa ako ng New York Times, Washington Post, nanonood ng BBC, Al Jazeera, Bloomberg, CNN, etc. etc. Ang dami. Ano nakikita mo? Pinagtatawalan tayo ng international media. How can that happen in the halls of your Senate? No? At ikatlo, even bago pa nangyari ito, ay talagang in crisis na yung ating Senado. Ngayon ka na nakakita ng mahigit 4 na senador na merong mga nakasampang kaso ng plunder sa ombudsman. Hindi pa dyan kasama yung mga ibang senador na natapos na yung term. At yung isa nga nakakulong na, katulad ni Bong Revilla. Yung iba ay pwede pang kasuhan. No? Ikalawa, ngayon na ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na 2 senador na kinasuhan ng crimes against humanity sa ICC. No? The first Asians with Digong na makasuhan sa kasaysayan ng ating bansa. Tapos, meron pang mga senador, at least 3, 4, na yung kanilang mga negosyo, yung kanilang mga kamag-anak, ay may kaso sa market manipulation, etc. etc. So, parang nagmumukhang sindikato o mafia yung ating Senado na hindi lamang krimen ang mga kaso, kundi crimes against humanity. Talagang hindi ko alam kung paano sasalbahin yung ganitong Senado, lalo na after nung nangyari last week. Yun nga po sana yung susunod kong itatanong, paano pa natin sasalbahin yung ganitong klase ng Senado? Meron pa ba tayong pwedeng gawin para maisalba ito at kahit papano ay magbigay ng hope, siguro kahit kaunting faith sa kanila, sa kanilang konsyensya? May pag-asa pa ba?
Well, una, kailangan baguhin yung liderato. Baguhin yung mayorya. Dahil yung halos lahat dito sa mayorya na binabanggit kong may mga kaso, crimes against humanity, plunder, malversation, market manipulation, ay lahat, halos, if not all, ay nandun sa mayorya. Kung sila ay magpapatuloy na liderato ng Senado, talagang palubog ng palubog sa kumunoy, sa lusak itong Senadong ito. So yun ang una. Ikalawa ay dapat gandahan nila itong impeachment trial. Dahil yung buong bansa nakatingin dyan. Huwag nilang pigilan na lumabas yung mga ebidensya. And then vote accordingly. Ikatlo, dapat sa susunod na eleksyon sa 2028, huwag na tayo mamili ng mga tainted na mga senador. No? Maglagay na tayo ng mga maayos ang track record. May integridad, may decency, no? At hindi mga mistulang mga kriminal. Dahil we can expose and oppose the corruption of politicians, senators, institutions. Ngayon, pero sa 2028, in 2 years, we have to vote a new set of leaders. At sana, kasama ng mga iba pang institusyon ng ating gobyerno, sana makapag-elect naman tayo ng matitinong senador. Hindi yung namimili tayo between ano ba yung lesser evil at saka greater evil. Even a lesser evil is still evil. Okay, puntahan naman natin si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay pinaaresto na ng DOJ sa NBI at sa PNP. So ano po ang inyong masasabi dito sa development na to? Una, hindi kinakailangan yung desisyon ng Supreme Court para siya ay hulihin. Wala namang legal impediment na hulihin siya, no? Even before lumabas itong rejection ng kanyang request for TRO. Actually, malinaw yung indication ng Supreme Court nung nagsabi na sumagot sila within 72 hours. Ibig sabihin, pwede nilang hulihin yan. Wala namang impediment, wala namang TRO eh. Tapos yung warrant ng ICC is a valid warrant. Dahil nagdesisyon diyan ang Supreme Court noong December 2020 na may jurisdiction sa atin, ang ICC. Dahil kung may krimen na nangyari habang tayo ay miyembro, that is part of the jurisdiction of ICC, and ICC is a treaty. A treaty has the force of law. Pag meron kang pinirmahan na treaty, yung batas ng treaty ay magiging batas na natin as a country. Malinaw yan sa ating konstitusyon. Malinaw yan sa lahat ng ating jurisprudence. Kaya yung sinasabi na wala pang warrant, wala pang local court, etc. Ay nako, hindi ako abogado. Pero kahit sa akin, malinaw yung ibig sabihin ng ating konstitusyon. Malinaw yung ibig sabihin ng pinirmahan nating treaty. All right. So what about yung kaso naman ni Senator Robin Padilla? Sa tingin niyo ba ay dapat siyang managot dahil sasakyan niya, may ebidensya na sa kanyang car sumakay si Senator Bato? Dapat lang at hindi lang siya. Yung mga senador na tumulong dito sa obstruction of justice, harboring a fugitive, etc., etc., ay dapat kasuhan. Hindi dahil sila ay matataas na senador, hindi sila pwedeng kasuhan. Hindi dahil sila ay chief PNP at saka senador, ang bilis i-hear ng Supreme Court yung kanilang kaso. Paano yung mga karaniwang tao? Pag nagkaroon ng kaso, yan ba ay aabot sa Supreme Court? Kung sakaling umabot sa Supreme Court, ganyan ba kabilis ang pagsagot? So kailangan gawing halimbawa itong mga senador na lumalabag sa batas. Yun. Or else, ang anong tingin ng mga tao? Wala naman palang batas eh. No? Bakit kami susunod sa batas? Eh yung pinakamatataas namin leader, mga senador, ay malabag ng batas. Diba? Dati, nahulihan si Robin Hood Padilla, ang dala ng kanyang sasakyan ay mga armas. Na-convict siya ron, na-pardon lang siya. Diba? Eh, ngayon, ang dala niya, hindi na armas, ang dala niya ay bato. Buti hindi siya naging ano ba yon?
Agimat. Darna. Kasi Darna. babae yun eh. May lalaking version ba sa ating mga heroes? Anyway, Sir Ronald, binanggit mo na napaka-fragile ng 1311 na landscape dyan sa Senado ngayon. Sa pagtanggi po ng SC sa TRO ni Bato at sa pagbubukas ng trial kay VP Sara, tingin mo ba babaliktad ang numerong ito? Hindi ko alam bakit meron pang mananatili na senador sa kasalukuyang mayorya, no? Unless sila ay tainted also by corruption, tainted by conspiracy and other crimes. Hindi ko alam paano i-maintain yung mayorya na yan after nung press con nung isang araw ng DILG at ng PNP na pinapakita na wala namang atake dito sa Senado. At malamang, may possibility na all of this is staged. Wala akong makita na dapat manatili sa mayorya after nitong nangyari mga kabalustugan last week. No? Na wasak yung institusyon ng Senado. Kung may kaunti man lang ang ayota ng concern itong mga senador na ito sa kanilang institusyon, ay dapat i-abandon na nila yung kasalukuyang mayorya o sila mismo ay dapat hindi lamang kasuklaman, hindi lamang dapat isumpa, kundi dapat hatulan ng ating mga mamamayan. All right. With that, relax na muna kayo. Malapit na po mag-weekend. Secretary Llamas, maraming salamat po. Ingat po kayo. Salamat din, Ninya. Magandang gabi. Magandang gabi. Panic firing. Ito ang isang anggulong tinitingnan ng PNP-CIDG sa ginawang pagpapaputok ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga ahente ng NBI na naka-defensive posture lang daw. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Mistaken threat, panic firing, at mahinang koordinasyon. Ito ang tatlong pangunahing dahilan na nakita ng PNP-CIDG sa nangyaring pagpapaputok ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Matapos ang masusing investigasyon, inirekomenda na ng CIDG ang pagsampa ng reklamo laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca at 2 pang miyembro ng USAA. Ayon sa CIDG, wala silang makitang ebidensya na may intensyong atakihin ng otoridad ang Senado ng gabing yun. At wala ring intensyong manakit o lumusob ang mga nasa loob ng GSIS building. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act ang tinitingnan kaso laban sa mga tauhan ng USAA dahil sa umano'y hindi makatwirang paggamit at pagpapaputok ng baril. Tinawag ng CIDG na panic firing ang ginawang pagpapaputok ng USAA, habang defensive posture naman ang ikinilos ng mga NBI agent. Katwiran ng CIDG, kung may planong umatake ang NBI, hindi nila iiwan ang kanilang pwesto. Lumabas din sa investigasyon na may access ang USAA sa CCTV feeds na posibleng nakapagpakita sana na wala namang nagaganap na aktual na banta. Pinapatawag na ng CIDG ang ilang maintenance official ng GSIS dahil sa umano'y kakulangan ng koordinasyon. Ayon kay General Morico, maiiwasan sana ang insidente kung maayos na naipasa ang impormasyon. Isinasailalim na ng CIDG ang baril na isinuko ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na hinihinalang pinanggalingan ng 23 basyo ng bala. Inaalam na rin ng CIDG kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon na nagpakilos sa mga taga-USAA na may nagaganap na pag-atake sa Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kumuha naman tayo ng pananaw ng isang eksperto. Makakausap po natin ng live dito sa studio si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Siya po ay isang constitutional law book author at law professor.
Magandang gabi, Attorney Reyes, and welcome sa Arangkada Balita. Yes, magandang gabi, Miss Nina. Okay, unahin natin itong sitwasyon ni Senator Bato. Sa tingin niyo po na ngayong nagsalita na ang Korte Suprema na dapat tapos na itong question ng jurisdiction ng ICC, arrest warrant sa Pilipinas. So pwede na siyang arestuhin anytime. Definitely, Miss Nina, no? Kasi ang Korte Suprema, dahil dininay ang prayer ni Senator Bato for a temporary restraining order, walang basehan para ihinto pa ang pag-i-implement at pag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kasi kapag ikaw ay humihingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema, ibig sabihin nito, kailangan mong patunayan that you have a clear and unmistakable right na ini-invade at magkokos ito ng grave or irreparable damage or injury sa'yo. So kung dininay ito ng Korte Suprema, legal na legal at maaaring gawing legal basis or even legal leverage ng ating mga law enforcement authorities ang pagde-deny na ito ng TRO para i-implement na agad-agaran, forthwith, Dito ang warrant of arrest. You can apply that too, but parang hindi forthwith yung nangyari. Sa mga nakita natin na ayan na naman sila, di ba? Bagal na naman or kesyo. Binigyan pa nga ng protective custody. Oo. So, what about yung argument ng mga abogado ni Senator Bato na kailangan pa rin daw dumaan ito sa local courts or at least may approval ba or something like that para at sabi nila at kung meron ay isusuko raw nila ang kanilang kliyente. Para sa akin, walang legal basis yung sinasabi nila na kailangan pa ng probable cause ng isang local court or issuance ng warrant of arrest ng isang Philippine judge para ma-implement ang ICC warrant of arrest kay Senator Bato. Ang malinaw po, mayroon tayong Republic Act 9851 na nagsasabi na in the interest of justice, our relevant Philippine authorities ay pwedeng isuko ang isang suspect or akusado kung ang isang international court or tribunal gaya ng ICC sa kasong ito ay nag-iimbestiga na or pinoprosecute na ang isang tao in relation to crimes against humanity. Malinaw, may batas. Doon sa sinasabi nila na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro. Hindi ibig sabihin na wala na tayong obligasyong makikooperate dahil nga po sa Republic Act 9851. At kailangan pong maintindihan ng mga kababayan natin na actually, ang pag-i-implement ng ICC warrant of arrest, walang jurisdiction ang hudikatura dito. Dahil po sa napakarami ng kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, when it comes to international or foreign relations, gaya ng kasong ito, the President is the only or sole representative of the Philippines. So ang kapangyarihan po actually at ang mandato na i-implement ito ay hindi sa isang huwes, kundi sa presidente ng Pilipinas. Okay. At eto medyo confusing din. Sinabi ng abogado ni Bato sa isang interview na pwede raw siyang tumanggap ng arrest warrant on behalf of his client as a legal counsel. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol dito? Wala pong batas. Wala kaming alam na batas at wala kaming, kung may masasite sila, 'di ba? By all means, i-cite nila. Pero walang batas at walang Supreme Court decision or wala sa rules of court na ang isang abogado ng akusado ang pwedeng tumanggap ng warrant of arrest at siya ang magsuserve ng warrant na ito sa kanyang kliyente. Ang role lamang po ng isang abogado when it comes to the implementation of a warrant of arrest ay kung gustong voluntaryong sumuko ng akusado. Doon, makikipag-coordinate sa mga otoridad ang abogado. So inuulit ko, walang batas na nagsasabi na pwedeng mag-serve ng warrant of arrest ang abogado sa kanyang kliyente. Baka gusto niya siya na rin yung pumunta sa The Hague at magpakulong na rin doon, ano?
Pwede din naman. Pwede kung gusto. Kung gusto niya. Anyway, puntahan naman natin itong impeachment trial. No? Isa ngayon sa tungkulin ng Senado, attorney, ay yung impeachment nga kay VP Sara. May epekto ba sa credibility ng Senator judges yung pagkakasangkot ng ilan sa kanila sa flood control at iba pang issue? Di ba may mga kaso ngayon, kagaya po ni Senator Jinggoy na inirecommend ang kasuhan ng plunder? Well, to give them the benefit of the doubt, no, to be fair, para sa akin, wala namang kinalaman yung kanilang mga involvement di umano sa flood control scandals or iba pang mga krimen sa kanilang pagiging huwes dito sa impeachment trial na ito. And of course, they are presumed innocent, right? Until proven guilty. Yun nga lamang, pwede kasing magkaroon ng perception ang taong bayan na in the end, nakadepende yung desisyon nila kung sakaling nagdesisyon sila. This is hypothetical, okay? Kunwari ay nagdesisyon sila na i-convict si VP Sara Duterte kahit wala namang ebidensya against VP Duterte, di ba? Pwedeng maging perception na naging bargaining tool ba yung kanilang mga involvement sa flood control scandal to save themselves? So yun ang kahalagahan na kailangan bantayan ng taong bayan kung paano nila dedesisyonan itong impeachment trial ni VP Duterte. Ayun. Ako, ang dami pa natin gusto itanong. Siguro last na, meron kang soundbite na something like, sinabi mo raw to Attorney Jenny, hindi nyo ipinagkibit na sabihin na dapat mahiya sa taong bayan ang mga senador. Of Meron course. bang particular senator? Lahat ba? Lahat ba sila, attorney? Well, bato-bato sa langit, tamaan. Wag magalit. Oo. All right. Well, at the end of the day, it's a numbers game. So, ano ba ang inyong, sa totoo lang, how do you feel about this? Because a lot of people pag nakita mo yung numbers and what's going on now, ay wala na yan, hindi na mako-convict si VP Sara. Well, at the end of the day, again, of course, it's still a numbers game, right? But to give them the benefit of the doubt, ito naman ay sa both parties or both sides. Hindi lang sa majority, pero ganun din sa minority. I hope they will be guided by their conscience. Kung yung ilan sa kanila ay may natitira pang konsensya, di ba? I hope you will be guided by your conscience that the Constitution mandates you to be impartial dito sa impeachment trial. Ang pinagsisilbihan nyo dito, dapat ang mga Pilipino, hindi isang particular person or color. And this goes not just to the majority bloc, but also to the minority bloc. Yes, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi, Attorney Jennifer Arlene Reyes. Welcome, Ms. Nina. Samantala, humihiling ng karagdagang pondo ang Department of Transportation para maipagpatuloy ang net service contracting program ng mga jeep at bus. Bukas, araw ng Biyernes, May 22, matatapos na kasi ang programa dahil naubos na ang pondo rito. May umaarangkadang balita, si Justin Ignacio. Contracting program natin sa road sector natin based on our communication po on May 22, this Friday, maubos na po yung pondo natin. Ito ang ginanunsyo ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez tungkol sa service contracting program ng pamahalaan. Ang programa matatapos na bukas sa ganap na 11:59 ng hating gabi. Nagsimulang ilunsad ang Net Service Contracting Program noong April 15. Sa loob ng mahigit isang buwan, pinondohan nito ang pagpapatakbo ng piling public utility vehicle operators kapalit ng serbisyo at discount sa mga pasahero. Ginawa ang programa sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa sigalot sa Middle East. 1 billion pesos ang pondo ng pamahalaan para sa programa. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II, sa panayam ng DZMM nitong Miyerkules, habang humihingi pa sila ng pondo, sa 10 pesos per liter fuel subsidy na muna sila nakatuon. Para mas malawak ang makinabang sa ating subsidiya. So while that is being processed, ito muna tayo kasi hindi natin mababayaran yung ating mga operator dahil yung ating initial fund ay ubos na. Ayon sa chairman, mahigit 5 milyong pasahero rin ang nakapagbebenepisyo sa programa.
Sa ilalim kasi nito, mayroong 20% discount ang mga regular na pasahero habang suma sa total na 40% discount naman ang para sa vulnerable sectors. Maganda kong ituloy kasi it's a direct impact dito sa ating mga workers, mga students. Talagang nakikinabang sila. Pagkatapos ng Biyernes, balik na muna sa dating presyo ang pasahe. Ayon kay Mendoza, nilalakad na nila ang papeles para makapag-request muli ng pondo. Sa darating na Lunes naman, ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, magsisimula na ang Net Service Contracting Program para sa maritime sector. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagbigay saya at bumida ang mga senior citizens sa ginanap na tradisyonal na Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw. Sa gitna ng makukulay na bulaklak, engrandeng kasuotan at tradisyonal na prosesyon, pinatunayan ng mga senior citizens sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na hindi hadlang ang edad upang maging tampok sa isang makabuluhang pagdiriwang. Naging sentro ng atensyon ng 18 pares ng mga lolo at lola na nakiisa sa taunang Flores de Mayo bilang bahagi ng pista at debosyon para kay Birheng Maria. Suot ang kanilang eleganteng mga gown at barong, kapansin-pansin ang kanilang kumpiyansa at sigla habang pumaparada kasama ang kanilang eskorte. Sinasali natin yung mga senior citizens sa galas natin, representing all 35 barangays of our city. Sinimula ng selebrasyon sa isang taimtim na pag-aalay ng bulaklak para kay Our Lady of Fatima bago sinundan ng prosesyon, dala ang imahe ng Virgen de los Remedios. Mula Metropolitan Cathedral ng San Fernando, bumiyahe ang mga kalahok patungong capital town sakay ng mga pinalamuti ang kalesa. Agaw pansin din ang makukulay na floral garlands at detalyadong kasuotan ng mga kalahok na masayang kumakaway sa mga residente at bisitang nanood sa gilid ng kalsada. Ang kagandahan ay na ipasok din natin yung advocacy natin patungkol sa kalesa preservation sa ating syudad. Kaya yung mga lola at lola natin, isinakay natin sila dun sa mga kalesa na naka-dress up, na nakadagdag din sa aesthetics ng event natin na ginawa kahapon. Sa kabila ng kanilang edad, kapansin-pansin ang enerhiya at kasiyahang ipinakita ng mga senior citizen na nagsilbing inspirasyon sa marami. Ipinakita nila na nananatiling buhay ang diwa ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa sa bawat henerasyon. Bahagi ang Flores de Mayo sa mga aktibidad sa pista ng San Fernando at patuloy itong nagsisilbing mahalagang tradisyon na nagpapatibay sa pananampalataya at mayamang kulturang hindi lamang para sa mga Kapampangan kung hindi para sa buong bansa. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutaw ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.